The 3-year summary of how the president sees the state of the nation was presented before the joint houses of Congress yesterday afternoon in a 1-hour and 45-minute speech that was applauded some 88 times by spectators in attendance at the fully packed session hall of the Batasang Pangbansa. It was a midterm listing of accomplishments, expectations, and admonitions. One day after the State of the Nation address is the beginning of the next half of the President's administration. It is the middle ground from which the first phase of good governance has taken root. Ito po ang aking ika-4 na SONA. 2 na lamang ang natitira. Halos 4 na taon na nga po ang lumipas nang una akong nilapitan ng ilang kampo upang hikayating tumakbo sa pagkapangulo. Ang sabi nila, alam naming hindi masosolusyonan sa isang tulog, sa isang taon o kahit sa 6 na taong termino ng isang presidente ang lahat ng problema ng bansa. Pero simulan mo lang at yak, kasama mo kaming mag-aaruga nito. Malawakang transformasyon ng lipunan ng aking hangarin at mulat akong marami akong kailangang banggain para matupad ito. Pero hindi po ako pinalaki ng aking mga magulang para tumiklop lamang sa mga hamon. Hindi ko maharap ang aking sarili kung tinanggihan ko ang pagkakataong bawasan ang pagdurusang hindi naman dapat dinaraanan ng Pilipino. One day after the State of the Nation address, we go back to the ordinary course of our individual lives to gather the pieces that would fit into the structure of an improved economy and a better climate for investments. Mahaba pa ang ating lalakbayin at hindi natin kailanman sinabing madali o walang mga hadlang sa landas na ito. Subalit wala akong duda sa kakayahan nating lampasan ang anumang barikada. Hindi tsamba ang mga tagumpay na tinatamasa natin ngayon. Huwag tayong papayag na maging panandalian lamang ang transformasyon. Samantalahin natin ang pagkakataon upang gawing permanente ang pagbabago. One day after the State of the Nation address is the time when the opportunities for work and employment would hopefully spread across the landscape of the jobless and the job seekers, and the realization that inclusive growth includes the many who are marginalized, involving them in the changing complexion of corporations that fuel the wealth of the few, with the expectations of a more intensive social responsibility to the many who are poor. Tinatamasan natin ang pagbabago. Mula ito sa mga butil na malasakit ng pakikipagkapwa, ng pagkakawang gawa. Nanggaling ito sa milyong-milyong Pilipino. One day after the State of the Nation address is a season of hope that the signature of peace would finally write its indelible imprint on the land and the people that have dreamt of the recognition for their way of life for over 100 years of strife and conflict. May nakaisip mang magiging abot kamay na ang kapayapaan sa rehong 40 taon ng pinupunit ng ritual. Di ba't gawa ito ng mga morong handang magbaba ng armas at sinabing, halika, mag-usap na tayo, nagtitiwala. Di ba't gawa ito ng karaniwang mamamayan nagsabing, kapatid, pareho tayong Pilipino, tama na nga ang gulo. And finally, one day after the State of the Nation address, we enter into the threshold where our people are the true state of the nation, where the foundations of good governance and a leadership of trust all go well towards a meaningful future where a president stands proud to be a Filipino. Sinabi po sa akin dati, Noy, simulan mo lang at simulan nga po natin. At ngayon, kitang-kita na ang layo ng ating narating. Ngayon, Pilipino, ituloy natin ang pagkakapit-bisik. Sabay nating arugain, pabilisin at palawakin ang transformasyon ng lipunan. Ako po, si Noynoy Aquino, pinagmamalaki ko sa buong mundo, Pilipino ko, at talagang napakasarap maging Pilipino sa panahon. For the People's Television, this is Freddie Abando reporting.